Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang gabi po sa bawat isa. Ako po si Pastor Dave. Makikita po natin ito sa Genesis chapter 8 verse 22. At babasahin ko po sa magandang balita Biblia. Hanggat narito buo ang daigdig, tagtanim, tag-ani, palaging sasapit. Tag-araw, tag-ulan, tag-init, taglamig. Ang araw at gabi ay hindi mapapatid. Ang iba-iba pong kapanahunan ay parte po ng buhay sa daigdig na ito. Tama po ba? Panahon po ng tag-init. Sa ilang dako po ng daigdig po ngayon, katulad po ng Amerika at Europa. Panahon po ng taglamig naman, sa ilang dako ng daigdig ngayon. Totoo ba ito? Yes. Taglamig po ngayon sa Australia. Panahon po ng tag-ulan, ngayon sa ilang dako po ng daigdig. At alam naman po natin, di po ba sa ilan po sa atin, na pag panahon po ng tag-ulan, it is also normally the planting season. Tag-ulan po ngayon sa Pilipinas. At nung nakaraan po na buwan, matindi po ang ulan. Tama po. Tama po ba? Sa atin po nasa Pilipinas po, alam naman po natin, panahon po ngayon ng tag-ulan po. At nung nakaraan po na buwan ay matindi po ang pag-ulan. Ulan na naman. Walang tigil na ulan. Please lang, sana tumigil na ang ulan. Yun na nga po, nung nakaraan po na buwan, ito ang bukang bibig po ng marami po sa atin dito po sa Pilipinas. Pwede po na hindi po umuulan po ngayon. Pero alam naman po natin na ang ulan po ay parte po ng buhay po dito sa Pilipinas. Ang bagyo po, ang habagat, ay normal po sa mga panahon na ito. Tama po ba? And by the way, to those of us from Australia, rain is part of winter, right? Ang iba po sa atin, nakikita po natin ang ating po sarili o tinatawag po natin ang ating sarili po na rain person. Ang ibig sabihin po nito ay masaya po tayo. Masaya ka pag umuulan. Ang iba naman po sa atin, we consider ourselves as a sunshine person. Meaning, malungkot po tayo pag umuulan po. Hindi po tayo masaya pag umuulan. Pero gusto ko pong tanungin po ito sa bawat isa po sa atin. Pag umuulan, ano ang una po nating naiisip? Sige nga po. Pag umuulan, ano ang una mong naiisip? Merong pangdilig? Panglinis ng bakuran? Yan po ba yun? Merong panligo o kaya panahon para maligo sa ulan. Walang pasok! Nung bata po ako, yan po ang naiisip ko po. Pag umuulan, baka malamang, o matindi ang ulan, malamang baka walang pasok ngayon. Pero sa atin po sa Pilipinas, dahil po sa dami na nasasakyan, sa dami ng tao, sa dami po ng basura, dahil po sa climate change, dahil po sa nakatapos po na pandemya, ang iba sa atin, ito na po ang una po nating naiisip pag umuulan. Traffic. Naku, sigurado traffic na naman. Ang una po natin naiisip po, sakit, di po ba? Naku po, daming sisipunin. At magkakaroon ng ubo. Baha. Di po ba? Naku, baha na naman sa aming lugar. Baha na naman sa dadaanan. Pwede rin po ito unang naiisip, di po ba? Katamaran po. Di po ba? Tamad tayong pumasok sa trabaho. Tamad tayong pumasok po sa eskwelahan. Ayaw natin kumilos po. Di po ba? Ayaw natin mag-attend ng church bisa pag umuulan. At dahil po dito, nagkakaroon tayo ng ganitong pananaw. Nagkakaroon po ng ganitong pananaw po ang marami po sa atin o maraming tao. Pahirap ang ulan. Pabigat ang ulan. Malas ang ulan. Malamang marami po sa atin, alam natin ang kasabihan po na ito, save for a rainy day. Ano po ang ibig sabihin po nito? To set aside an asset with the idea of using it sometime in the future when it's needed. Usually the asset being referred to is money. Yung nagtatabi ka, at malamang ang tinatabi po, di po ba yun pera na pwedeng gamitin po, di po ba, sa kinabukasan o sa panahon na may pangailangan para dito. Pakitanong muna po ang katabi kung meron po kayong katabi ngayon habang pinanonood nyo po ito.
Paitanong po, meron ka bang tinatabi na pera? Pag ang sinagot po ay oo, paitanong po, pwede bang umutang? O pwede sabihin nyo, pautang naman. A rainy day, a rainy day. Ano po ba kahulugan po ng phrase po na yan? Di po ba? A rainy day. It is a time of need, a time of trouble. Yan na po ang kahulugan po pag sinabing a rainy day, di po ba? It has been used as a metaphor for hard times or times of misfortune. Kaya ang dami pong kilala o sikat na sayings or quotes, di po ba, about this rainy day, meaning it's a time of difficulty, it's a time of need, it's a time of trouble. At isa po na lagi po natin napapainggan po o nababasa, when it rains, it pours. Anong ibig sabihin po nito? Misfortunes or difficult situations tend to follow each other in rapid succession or to arrive all at the same time. Di po ba, yung problema, yung pagsubok, minsan sunod-sunod po ang dating. O kaya sabay-sabay ang dating. Kaya minsan, yun nga po ang lumalabas sa ating bibig. Ay, grabe. When it rains, it pours. Another one, di po ba, ito po. Life's not about waiting for the storm to pass. It's about learning to dance in the rain. Medyo maganda po, di po ba? Kasi parang positive eh. Pero yun na nga po, di po ba? Ang rain po dito, nasisymbolize siya na, di ba, panahon ng hirap, di ba? Pag dumating yan, pag dumating ang ulan, ang bagyo, di po ba? Sa ating pong buhay, di ba? Let's learn to dance in the rain. Let's have a positive outlook or let's try to overcome hard times or times of misfortune, paghihirap o kasamaang palad. Yan na ang madalas na tingin po natin pag umuulan o pag tuloy-tuloy ang ulan. Di po ba? Kaya ang prayer po ay nagiging ganito na, Lord, tumigil na sana ang ulan. Lord, wag na sanang umulan. Kaya magandang panahon po ito para tanungin po natin ang mga tanong po na ito sa atin. Regardless po, if it's the rainy season in wherever you are right now. Regardless po kung panahon po ng tag-ulan po ngayon, kung nasaan ka man, ano ang pananaw mo sa ulan? Kasi kung titignan po natin, di po ba, parang ito na nagiging pananaw po sa ulan eh. Di po ba? Pahirap, pabigat. Ano ang nagigibabaw na emosyon tuwing umuulan? Magandang tanong po yan. Ano ang kaunawaan mo ng ulan sa Biblia? Di po ba? Ano ang ating kaunawaan ng ulan pagdating sa Biblia? So magsimula po tayo sa talata po na ito. Let's start with this verse na many of us familiar with. Alam po natin. James chapter 5 verse 16. The earnest prayer of a righteous man has great power and wonderful results. Sa Tagalog, ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Sigurado marami po sa atin, di po ba, ay naalala po ang talata po na ito, ang verse po na ito, dahil yun na nga, di po ba, gusto po natin ang ating panalangin epektibo. Gusto natin, pag tayo nanalangin, di ba, may tugon siya. Makapangyarihan po ang ating pong panalangin. But here's the thing. An example was given of this kind of prayer. Kung titignan po natin ang verse 16 o James chapter 5, sabi nga po, di ba, the prayer of a righteous man availeth much. Nagbigay po ng halimbawa ng panalangin po na epektibo at makapangyarihan po. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Tuloy po natin, tingnan niyo po ang verse 17. Si Elias ay isang taong may likas na gaya rin ng sa atin. Ay siya'y taimtim na nalangin upang wag umulan. At hindi umulan sa lupa sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. Yan po ang binigay pong halimbawa. Now, prayer of a righteous man availeth much. Ang binigay pong halimbawa si Elias. Nanalangin na wag umulan at hindi umulan ng mahigit na 3 taon. Actually, James was referring to an incident that happened in 1 Kings 17. Kung titignan po natin, ano po yung incident po na yung verse 1. Elijah was a prophet from the town of Tishbe in Gilead. He said to King Ahab, I serve the Lord, the God of Israel,
By His power, I promise that no dew or rain will fall for the next few years. The rain will fall only when I command it to fall. Ito po yung kino-quote po ni James, yung pangyayari po na ito. At kung magiging basihan po natin ang James po, hindi nga po umulan na mahigit 3 taon. Maniwala po tayo dito o hindi. Basta pangyayari po na ito, dito natin makikita kung paano nagiging mabisa ang isang panalangin. Kasi yun po gusto natin, di po ba? Maging mabisa po ating pong panalangin po. Pakinggan niyo po ito. Listen to this, something I read. Elijah forms a fitting example of the power of prayer. But effective and meaningful prayer is never an isolated religious exercise, something unrelated to the rest of a person's spiritual life and walk with God. The prayer that accomplishes the things and gets God's ear, pakinggan niyo po, is the outflow of a vital relationship with God. It is born of one's burden, concern, and the reality of God in one's life. It flows from a sense of need, a heart full of faith, and from the desire to see God's purposes accomplished and His glory manifested. Ang mabisa at makapangyarihan na padalangin ay dulot po ng isang buhay na malapit po sa Diyos. Maganda na maunawaan po natin ito. Ang mabisa at makapangyarihan na padalangin ay dulot po ng mga pasanin, naisin, pangarapin na nakadikit po sa kalooban po ng Diyos. Ang mabisa at makapangyarihan po na panalangin ay dulot po ng isang puso na ang hangarin po ay magkaroon ng kaganapan ang layunin ng Diyos. The prayer that is effective and powerful, friends, is a result not because we just live right, but it's about being right with God. Hindi lang po yung, di po ba, ayos ang buhay ko, wala akong binasamang ibang tao. Mabuting tao ako, mabait na tao ako. Kaya dapat maging mabisa ang aking panalangin. It is not just about living right, but being right with God. At dito po naggagaling po si Elias. This is where Elijah is coming from. Here in 1 Kings 17. Kaya ito po ang tanong Di po ba? Why did he pray for no rain? Bakit nanalangin po siya na wag umulan? Di ba? Yun ang dito Ang tanong po, hindi po ba, yun ang kanya pong panalangin na wag umulan. Dahil traffic, noong mga panahon po na yun, sa tingin nyo. Dahil bumabaha sa mga kalye, noong mga panahon na yun, dahil sa dami ng basura. Dahil Mr. Sunshine po si Elijah, galit sa ulan. Ang gusto niya po, araw. Di ba, may mga ganun nga po mga tao, di po ba? Mas gusto po nila ang araw. Ako po, to be honest, mas gusto ko po ang araw. Pag umuulan po, medyo para ako na nasasadi ka nga. Sabi po ng isa pong akin po nabasa po, komentaryo tungkol po dito. Elijah lived in a time when the foundation were being destroyed. It was a time of spiritual apostasy and moral decay. The nation had abandoned God's law. We saw that Elijah was a common man. He was also a man of uncommon courage, a man willing to risk his life for the glory and cause of God. At yun po, di po ba? Ito po ang kwento At dahil ito na po, di po ba, ang kwento ng mga tao ng Diyos sa mga panahon na ito, andito po si Elijah po. Na kailangan ipakita niya po, pag nagtuloy po ang ganito pong kwento na lumayo po sila sa Diyos po, kaya magkakaroon po ng consequence po ito. And the consequence of their actions, wala pong ulan. Yun po yung consequence. Wala pong ulan. Hindi uulan. Going back to James chapter 5. Come to think of it, di po ba? Isipin po natin mabuti. Sa lahat ng pwede pong ibigay na halimbawa po ni Santiago, ni James, to show the powerful prayer of Elijah, why this one? Bakit ito po? Why not the time when he prayed for fire to flash down from heaven in 1 Kings 18? Bakit hindi po yun? Di po ba? Di ba mas okay po yun? Mas jaw-dropping po di po ba? Ang apoy kaysa ulan, di po ba? Nanalangin siya na ang apoy bumaksak mula sa kalangitan, di ba? Mas jaw-dropping po yan. Mas exciting po yun para sa pelikula. Kaysa sa ulan, kaysa yung wag umulan. For God's people during that time, rain is a vital part of life.
Importanteng bagay po sa buhay. Kaya ito po ang binigay pong halimbawa po ni James. Bakit ito ang binigay pong halimbawa ni Santiago? Dahil yun na nga po eh. Ang ulan po sa tao ng Diyos noong mga panahon po na yon ay importante po. Sabi nga po eh, their view of rain is shaped and influenced by the climatic conditions of the land of Canaan, the promised land. Naalala po ba natin ang talata na ito, the scripture regarding the promised land? Canaan, the words of God through Moses in Deuteronomy 11, verses 8 to 12. Therefore you shall keep all the commandments which I'm commanding you today, so that you may be strong and go in and take possession of the land which you are crossing over, the Jordan to possess. So that you may live long on the land which the Lord swore, solemnly promised to your fathers to give to them and to their descendants, a land of great abundance flowing with milk and honey. Malamang naalala po natin to, di po ba? When it comes to the promised land, the land that God gave them. Naalala natin, is a land flowing with milk and honey. Kaya minsan nga po nagagamit po natin yan, di po ba? Personal. Lord, sana, ang lupain na ito, di ba? Ang pagpunta ko sa bansang ito para sa atin po, di po ba? Na nasa ibang bansa po ngayon, di po ba? Sana yun na nga. It is a land flowing with milk and honey. It is an abundant land. It will be a land of blessing. Tuloy po natin. For the land which you are entering to possess is not like the land of Egypt for which you have come, where you sowed your seed and watered it with your foot like a garden of vegetables. And by the way, bago po ako magpatuloy, di ba? Yun na nga eh. Nababasa po natin ito, di po ba? Land flowing with milk and honey, bigla napapatigil na po tayo, hindi na natin tinutuloy po. Kasi parang, ano ba bang relevance, di ba? Nung mga kasunod po na talata. Look at verse 11. But the land into which you're about to cross to possess, a land of hills and valleys, drinks water from the rain of heaven. A land for which the Lord your God cares. The eyes of the Lord your God are always on it from the beginning of the year to the end of the year. Verse 11 po sa Tagalog o sa Pilipino. Kundi ang lupain na inyong patutunguhan upang angkinin ay lupaing maburol at malibis at umiinom ng tubig ng ulan sa langit. Painggan niyo po ito. Moses was explaining to them that the promised land is not like Egypt. Ang kanila pong papasukin po na lupain po ay hindi katulad po ng Ehipto. Egypt was dependent on the Nile River for it to exist. The river brings a huge amount of water from the highlands of Eastern Africa. Kung hindi po dahil dito, Egypt is just a desert. It's just a dry land. It gets no rain. On the other hand, Israel is almost entirely dependent upon rainfall. The other thing they depend on is dew, which they have in fairly large amount. But it is the rainfall they need the most. Yung lupain na ibinibigay po ng Diyos po, yun na nga po eh. Kailangan umasa po sa ulan. The springs and their wells must be recharged with rainfall every year. Otherwise, it will be difficult for them to survive. Magiging mahirap po sa kanila mabuhay. Oo. It's a land flowing with milk and honey. It is an abundant land. But it depends on rain. At ito ang isang dahilan kung bakit mahalaga po ang salita na ulan po sa Biblia. Kung babalikan po natin ang Deuteronomy, a land that drinks water from the rain of heaven. A beautiful and true description of the land God gave them. Something about the land of Canaan. Allow me to read this po, Sabi nga po pagdating po doon sa landscape, yung geography. The land is almost entirely underlain with a fractured dolomite limestone. And when rainwater falls on the land and the rock,
it acts like a sponge and drinks most of it all up. This becomes their groundwater stored in the fractured limestone structure. And even though there's a bit of evaporation, if it did not have this porous fractured stone structure, it might all run off back to the sea quickly. And there would be not a store for them to use. Also, the tilt of the angle of the fractured rock is from west to east and a bit downward. And so when the rainwater hits the side of the land and the mountains, it goes into a formation and follows these fractures from west to east. Therefore, on the eastern side of the mountains, that hardly gets any rain, it is watered by spring. That water has traveled to the rock to the other side and comes out a spring which water the land and feeds the Jordan River. Ang ganda po ng aking po nabasa. Dito po nagtapos. God crafted this land to be a very habitable, fertile, well-watered land. It is a fertile land, habitable land, land flowing with milk and honey. Yung formation po ng lupa, okay, makikita po natin, yun na nga, dependent po siya sa ulan. It is a habitable and fertile land, but it is also a land that drinks rain from heaven. The rain that comes from heaven. For the people of God in the Bible, rain symbolizes many things. But for today, dalawang bagay po. Two things po. One, a reminder of God's blessing and goodness. Sa ating followers course po sa Ethos, nagturo po ako tungkol po sa uniqueness of the Bible. Isang nabanggit ko na Bible verse po ay ang Isaiah 55 verses 10 to 11. Ang Biblia po, hindi lang nanatili, lumaganap at nagkaroon po ng bunga. As sa Isaiah, hinantulad po ang salita ng Diyos sa niebe at ulan. Sabi po sa Isaiah 55 verse 10 to 11, sapagkat kung paano ang ulan at ang niebe ay bumabagsak mula sa langit at hindi bumabalik doon kung hindi dinidilig ang lupa, at ito'y pinasisimulan at pinatutubuan at nagbibigay ng binhi sa mag-aasik at pagkain sa kumakain, magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Hindi ito babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganapin ang ayon sa layunin ko at magtatagumpay sa bagay na kung saan ay sinugo ko ito. And just like the word of God, rain was sent out to produce harvest, sent out to produce food. And two scriptures, dalawang talata po, will show that this is a testament of God's blessing and goodness. A testament of God's blessing and goodness. Ang una po, Hebrews 6 verse 7. When a farmer's land has had many showers upon it and good crops come up, that land has experienced God's blessing upon it. Ang susunod po, Acts 14, verse 16 to 17. In the past, God let all the nations do what they want. But God was always there doing the good things that prove He is real. He gives you rain from heaven and good harvest at the right times. He gives you plenty of food and fills your heart with joy. Sa Tagalog po, noon hinahayaan na lang ng Diyos sa mga tao na sumunod sa gusto nila. Ngunit hindi nagkulang ang Diyos sa pagpapakilala ng kanyang sarili sa mga tao sa pamagitan ng kanyang mabubuting gawa. Binibigyan niya kayo ng ulan at mga ani sa takdang panahon. Mga saganang pagkain ang binibigay niya sa inyo para matuwa kayo. Kaya sa oras na ito, gusto ko magbigay po ng konting panahon para isipin po ang mga mabuting bagay sa ating buhay na magpapakita na totoo at buhay ang Diyos. Sige nga po. Isipin mo ang mabuting bagay sa buhay mo na magpapakita na totoong Diyos sa iyo at buhay ang Diyos sa iyo. Maganda may mga ganito po tayong pagkakataon kasi di po ba may mga pagkakataon na yan na nga po, puro reklamo na lang po, di ba, ang ating pong ginagawa. Kasi ba ang kwento ngayon, di ba?
Lagi ka na lang nagrireklamo. Lagi na lang kulang. Lagi na lang naandun na parang hindi buhay ang Diyos. Parang hindi mabuti ang Diyos sa akin. Kaya isipin ang mga buting bagay sa ating buhay na magpapakita, hindi totoong Diyos sa'yo. At buhay ang Diyos sa'yo. At mabuti ang Diyos sa'yo. At katulad po ng ulan. Tama ba? May mga bagay sa ating buhay na biyaya. Pero hindi na po yun ang tingin po natin. Because of the perceived difficulties, hardships, and inconvenience, it gives. Isa po dyan, pamilya po natin. Tama? Alam naman po natin, biyaya po ang pamilya. Pero alam po natin, hindi po madali magkaroon ng pamilya, mga anak po, di po ba? May mga nakadikit po difficulties, challenges, and hardships, even inconvenience. At dahil sa mga bagay na ito, may mga pagkakataon na tingin na po natin, hindi biyaya po ang pamilya, hindi biyaya ang anak, hindi biyaya po ang kapatid, hindi biyaya ang magulang. Marriage, di po ba? Isa po. Alam naman po natin, biyaya ang marriage, ang asawa po natin. Pero hindi po madali, di po ba? Ang lakbayin po ng mag-asawa, may mga hamon po yan. May mga pagsubok, may paghihirap po. At dahil po sa mga bagay po na ito, bisa yun na nga, hindi na biyaya ang tingin po natin sa ating pong asawa, pabigat na po. Ganun din po ang trabaho. Pinag-pray ng matagal. Binigay ng Diyos ang biyaya na yan. Pero nung nahirapan na, pinahirapan na ng boss, di po ba? At nahihirapan ng bumiyahe sa opisina, araw-araw. Biglang naandun, ano ba itong trabaho na ito, sumpa? Hindi na po nagiging biyaya. Ganun din po pag-aaral. Di po ba? Nandiyan minsan yung paalala ka ng magulang, buti ka, nag-aaral ka, ibang bata dyan, di nag-aaral. Alam naman po ng anak na biyaya po ang pag-aaral. Pero pinahirapan ni sir, ni ma'am, di ba? Nahihirapan, pag examination time, tingin niya hindi na biyaya. Yung merong siyang pagkakataon na mag-aral. Even church and ministry. At the end of the day, we all know that church is a blessing. Ministry is a blessing. Biyaya, pagpapala. Ang magsilbi sa Diyos. Pero hindi po madali minsan. Hindi po madali. At sa mga panahon po na hindi siya nagiging madali po, yun na nga, minsan tingin na po natin, hindi na po biyaya, kundi pabigat na po ang gawain ng Diyos. Ang simbahan po. Pilipinas. Pilipinas po. Ating bansa, ating pong hometown. Our home country. Many of us watching right now. A country that is blessed with rich natural resources. Pero dahil nga po, di po ba sa hirap ng buhay? Dahil hindi po madali po ang buhay po dito sa Pilipinas. Hindi po madali po mabuhay po dito. Marami pong hamon minsan. Maraming pagsubok po. Di po ba? Minsan tingin na po natin sa bansang ito, di po ba, ay hindi na po biyaya, kundi pabigat po, di po ba? But at the end of the day, we all know that it's a country that is rich with natural resources, and it's a land that also drinks water from the rain of heaven. Ano pong amoy po ng ulan? Meron po bang apoy ang ulan? Ang iba po sa atin nasasabi, meron pong amoy. Pero parang hindi siya mabango. Alam niyo po yun, parang malansa. Bisan, yan ang hirap po pag tayo po ay nakatira po sa isang syudad, di po ba? Pero may amoy po bang ulan? Ano po ang amoy po ng ulan? According to some scientific studies, rain alone has no discernible scent or aroma. Scientists have discovered that the smell that we know and the smell of rain is actually released from the soil. When rain falls on it, pag bumabaksak po, okay, ang ulan sa lupa po. Eh yun ang nga, kung tayo po'y nakatira po sa syudad, bumabaksak siya kung saan-saan, sa semento, sa lansangan, na nandyan po ang mga basura, di po ba? Kaya naamoy po natin, di po ba? Hindi naman po yung ulan eh. Akala natin itong amoy ng ulan. Pero amoy po ng basura. But did you know that the perfumers of a small town in India named Konaj has mastered the art of capturing
this delicate smell of fresh rain on dry soil and turn it into a perfume many years back. Kinapture po nila at ginawa nilang pabango po. So dito natin makikita, di po ba, na hindi po mabaho yung smell of rain. At ang tawag po nila dito, meti atar, meaning earth's perfume, extracted from parched clay and distilled with ancient fragrance techniques. Ang nakakatuwa po sa kwento po na ito, pag dumating po ang panahon ng ulan. Sa India, alam niyo po yung matindi po ang buhos ng ulan. Lalo na po pag dumating yung tinatawag po monsoon rain season. At sabi nga po ng balita, this year alone, Kunaj has recorded 261% excess rainfall. Imagine. Pero maganda po sa kwento po na ito. Dahil kahit ito po ang realidad, kahit ito po ang sitwasyon, ang ulan po ay naging tulay pa rin po ng pagpapala. Naging pagpapala po ulan po sa kanila. Naging source of blessing, naging source of livelihood. At the end of the day, alam niyo po yun yung pananaw na mahirap ang ulan, mahirap pag sunod ang ulan. Pero may pagpapala dito eh. Yes, heavy rain, continuous rain, rain brought by a storm can be destructive. We can even see this in the Bible. But it's good for us to understand God made rain not primarily as an instrument of destruction, but an instrument to bless. Not an instrument of destruction, but an instrument to bless. For the people of God in the Bible, rain is a reminder of God's blessing and goodness. 2, a reminder of their dependence on God. Balikan po natin ang Deuteronomy po. Deuteronomy 11. This time, let's focus on verse 10. For the land which you are entering to possess is not like the land of Egypt from which you have come, where you sowed your seed and watered it with your foot like a gardening of vegetables. Katulad nga po kanina, di po ba? Kung titignan po natin, after sabihin po yung isa land flowing with milk and honey, parang yung mga kasunod po, parang wala nang relevance. Hindi po, connected po silang lahat. At kahit po itong verse 10, pinapaliwanag, di po ba? Ano bang lupain? Sa Ehipto, ano ba ginagawa nyo dyan? Para magkaroon ng mga produce, di po ba? Ng mga tanim na pwede kainin. Sabi nga po dito watered it with your foot. Anong ibig sabihin po noon? Watered it with your foot. Quoting an article, most scholars think that he's referring to a water wheel that was powered by foot, maybe in a bicycle motion, turning a shaft or axle that might draw water up out of the Nile and deposit it in a canal where it then flows into the fields. But all this was done by manpower. It was not just that they could divert the Nile. They had to actually draw water out of the Nile by manpower. So, in growing food in Egypt, painggan niyo po ito. It took a great deal of manpower, a lot of heavy labor. However, God watered Israel through rainfall. The contrast here is the manpower to produce food versus God's power to produce food. At ang gusto ko po binasa ko po article, ay ito na po, nung dinidikit niya na po dito. The important point is a spiritual one, whereas the Egyptians were dependent upon their own labor and their own ingenuity, Israel was forced to depend on God's providence for rain and thus their abundance. Either God sent the rain or He did not. And that depended upon the Israelites' obedience. Depende po ito sa pagsunod po nila sa Diyos. Kanina binasa po natin ang Deuteronomy 11 verse 8 to 12. Pero ituloy po natin ang pagbabasa po para makita po natin yung buong larawan po Verses 13 to 17. It shall come about if you listen obediently and pay attention to my commandments which I commanded you today to love the Lord your God
and to serve Him with all your heart and with all your soul, your choices, your thoughts, your whole being. Stop muna po tayo. Alam niyo po, makikita po natin yan, di po ba, sa Biblia. At may mga pagkakataong ginagamit po ito para mapaalala po sa atin na dapat binamahal po natin ang ating pong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong isip po. At dapat meron pong pagsunod po sa mga utos, sa salita po ng Diyos. At ito po yung paalala po sa kanila dito. Sumunod kayo. Kasi pag sumunod kayo at binamahal niyo ang Diyos ng buong puso at kaluluwa, ano ang magiging resulta nito? Verse 40, tignan niyo po, that He will give the rain for your land in its season, the early fall rain and the late spring rain, so that you may gather in your grain and your new wine and your olive oil. And He will give grass in your fields for your cattle, and you will eat and be satisfied. Pag sinunod niyo ang Diyos, pag dumipende kayo sa Diyos, pag minahal niyo ang Diyos ng buong puso at kaluluwa, darating ang ulan. Ibibigay niya ulan. So ito na po, ang paalala rin. Beware that your hearts are not deceived, and that you do not turn away from the Lord and serve other gods and worship them. Or else, the Lord's anger will be kindled and burnt against you. And He will shut up the heavens so that there will be no rain and the land will not yield its fruit. And you will perish quickly from the good land which the Lord is giving you. So yun naman po ang paalala. Pero pag hindi kayo sumunod, pag hindi nyo minahal ang Diyos ng buong puso, anong mangyayari? Sasara niya ang kalangitan at hindi babaksak ang ulan. That's why going back to the write-up that I read, God placed His people in this land for a particular purpose and a particular reason. He wanted them to be dependent upon Him, and He wanted this land to be a tool to test them. He wanted their physical survival to be linked to faith and obedience. Ganda di po ba? Ibinigay po ng Diyos ang lupain po na ito. Opo. It's a land flowing with milk and honey. It is an abundant land, habitable land, but it's dependent on their obedience to God, their faith in God. And every time they will forget this, every time they will turn their back on God, one thing God will do, He will withhold rain. Yan po ba ikita po natin? Pag nandun po yung pagkakataon, tatalikod po sila sa Diyos. Makakalimutan po nila ito. Yung sinabi sa kanila, ni Moises, ano pong mangyayari po? God will withhold rain. At isang talata po, napapakita po ito, Amos chapter 4 verse 7. Sa Tagalog po, ako rin ang pumigil sa ulan sa loob ng 3 buwan bago dumating ang anihan. Pinaulan ko sa isang bayan pero sa iba ay hindi. Pinaulan ko sa ibang bukirin pero ang ibang bukirin ay tigag. Sabi nga po na isang komentaryo, this was a warning to the people that God is aware of its sin and the people drifting from Him. Aware po ang Diyos na nagkakasala na at lumalayo na. And He's trying to get their attention that they realize they need to repent and return to Him. And the way to get their attention, one way to get their attention, God will withhold rain. In 2 Chronicles 6 verse 26 to 27, sabi nga po kung hindi nyo paulanin dahil nagkasala ang inyong mga mamayan sa inyo, at kung mananalangin po silang nakaharap sa templong ito at magpuri sa inyo, at magsisi sa kanilang mga kasalanan dahil pinarusahan nyo sila, digin nyo po sila riyan sa langit. Patawarin nyo po sila ng inyong mga lingkod at inyong mga mamayang Israelita. Turuan niyo po sila ng matuwid na pamumuhay at pagdalhan ng ulan ang lupain na inyong ibinigay sa kanila bilang pag-aari. Yun na nga yung panalangin kung magkasala. At dahil sa kanilang kasalanan, walang ulan. Pero pag meron po pagsisisi, O Diyos, meron pagbalik sa inyo. Di po ba? Muli niyo pong ibigay ang ulan mula sa kalangitan. Sa totoo lang po, pag walang ulan at tagtuyot, dito natin marirealize po
that we need God, kailangan po natin ng Diyos. Pag walang ulan, at nandun po ang tagtuyot. Pero pag umuulan, hindi ka agad, di po ba? Nare-realize natin, pag umuulan, di ba, kailangan ko si Lord. Unless nagbabaha, di po ba? Unless bagyo, matinding bagyo. Biglang naandun, Lord, kailangan ka namin. We need you, Lord. I need you, Lord. Pero hindi automatic, di po ba? Pag umulan, naalala natin ang Diyos. Na kailangan natin umaasa sa Diyos. Kung titignan po natin ang matinding baha na nangyari po sa Genesis 6. Remember Noah's Ark? The flood is a result of the fallen nature of human beings. In the same way, tama ba? Ang baha po na nangyayari po ngayon sa daigdig, sa Pilipinas, ay resulta din po ng fallen nature ng tao. Sabi nga po ng Galatians 5 verse 19 to 20, ano po ang bunga ng fallen nature ng tao? Pagkapuot, pag-aaway-away, pagkawatak-watak, pagkasakim, pagkagalit, di po ba? Pagkainggit, pagkahilig sa kalayawan. Hindi ba ito ang dahilan? Ito ang isang dahilan kung bakit may problema tayo sa baha? Pag-isipan natin mabuti. Hindi ba sa pagkapuot, pag-aaway-away, pagkawatak, di po ba? Pagkasakim, pagiging makasarili, alam niyo po yun? Di po ba? Pwede ito ang dahilan, di po ba? O isang dahilan. O baka dahilan. Kung bakit may problema tayo sa baha, hindi ba ito rin ang dahilan? Kung bakit minsan binabagyo, binabaha, inuulan ang buhay natin. Kung bakit may problema, may pagsupok, bakit may times of misfortune and difficulties, pwede, di po ba, na ito ang dahilan? Pagkapuot, pagkaaway-away, pagkawatak-watak, pagkasakit, pagkagalit, pagkainggit, pagkahilig sa kalayawan. Dagdagan ko pa po, pagtalikod sa Diyos. Kaya binabagyo Kaya inuulan na matindi ang buhay ngayon. Mayabang na. Hindi na umaasa sa Diyos. Nung wala, umaasa sa Diyos. Nung dumating ang biyaya, ala na. Oti-oti na nakakalimot sa Diyos. Oti-oti nang lumalayo sa Diyos. Hindi na priority si Lord. Going back to the set of rain, in the 60s, a pair of Australian scientists, Isabel Joy Baer and Richard Thomas, set out to discover the exact mechanism that releases this peculiar smell of rain into the environment. Gusto nila aralin, ano ba yung mechanism, the science of it, kung bakit lumalabas ang ganitong klaseng amoy ng ulan. Baer and Thomas then proposed a name for the set brought on by the rain. They call it petrochore. Yan po ang tawag po nila. Doon sa set of rain, petrochore. It's a combination of two Greek words, petra, meaning rock, and ichor, the blood of the gods. And sa totoo lang po, nung nakita ko po, nung nabasa ko, naaral ko po ang salita po na ito, it reminded me of two scriptures about Jesus Christ. The first one, 1 Peter 2, verses 4 and 6. The Lord Jesus is the living stone. The people of the world decided that they did not want this stone, but He is the one God chose as one of great value. So come to Him. Verse 6. The scriptures say, look, I have chosen a cornerstone of great value, and I put that stone in Zion. And anyone who trusts in Him will never be disappointed. Ang ganda, di po ba? Kasi Jesucristo ang buhay na bato, at lahat na magtitiwala po sa Kanya, anyone who will trust in Him as the living stone will never be disappointed. Ephesians chapter 5, verse 2, the second scripture that I was reminded of because of this word, petrochore. And walk continually in love that is value one another, practice empathy and compassion and selflessly seeking the best for others, just as Christ also loved you and gave Himself up for us. Tingnan niyo po ito. An offering a sacrifice to God slain for you, so that it became a sweet fragrance slain for you. So that it became a sweet fragrance. Opo, mahirap pag umuulan. Opo, mahirap pag tuloy-tuloy ang ulan. Opo, mahirap pag matindi ang buhos ng ulan.
Opo, mahirap pag may kasamang matinding hangin ang ulan. Hindi po madali po pag ito po ang realidad ng ulan. Pero sana po mapaalala sa atin lagi, pag umuulan at pag naamoy natin ang totoong bango ng ulan. Hindi yung naamoy natin. Pag tumatama sa simento, sa kalye na punong-puno ng basura. Hindi totoong bango ng ulan. Na ang ulan po ay hindi sumpa. Ang ulan po ay hindi pabigat. Ang ulan po ay hindi pahirap. Kundi biyaya siya na galing po sa kalangitan. Sana tuwing po umuulan at naamoy po natin ang totoong bango ng ulan, po, di po madali, di po ba? Pag umuulan, pag matindi ang buhos ng ulan, sana mapaalala po sa atin, ang ulan po ay di sumpa, di pabigat, di pahirap. Kundi pagkakataon siya para maisip po natin ang mga biyaya po na bigay po ng Diyos po sa atin na pwedeng hindi na po natin nakikitang biyaya sila. Sana po pag umuulan at pag naamoy po natin ang totoong bango ng ulan, pagkakataon po siya para mapaalala po sa atin ang grasya po na natanggap po natin dahil sa dugo ni Jesucristo. Sana tuwing po umuulan at naamoy natin ang totoong bango ng ulan, mapaalala sa atin ang ulan hindi po pabigat, hindi po pahirap po ang ulan. Hindi pagkakataon siya para mapaalala po sa atin ang ating pangailangan sa Diyos, ang ating pangailangan sa pag-ibig ng Diyos, at ang ating pangailangan na dapat tayo po'y lumakad, na dala-dala po natin ang pag-ibig po ng Diyos sa ating pong puso. Gusto ko magtapos po dito sa Jeremiah 14 verse 22. Idols can't send rain and showers don't fall by themselves. Only you control the rain. Listen to this. So we put our trust in you, the Lord, our God. So oras po na ito, samahan niyo po ko sa isa pong panalangin po. Panginoon, muli po nagpapasalamat sa inyo pong salita. Sa pagkakataon po na ito, na muli po namin napainggan po ang iyong salita at yung po mga paalala para po sa amin. Salamat po, Panginoon Diyos, sa mensahe tungkol puso alan. Salamat po, Panginoon Diyos, aming Ama, sa paalala na yan po ulan. May mga pagkakataon po na mahirap pag umuulan. Hindi po madali pag mabigat po ang buhos po ng ulan. Pero ulan po, Panginoon, na hindi po pahirap, hindi po pabigat, kundi simbolo po ng inyong pong biyaya. Salamat, Panginoon, sa inyong paalala, sa mga biyaya na ibinibigay niyo po sa amin, na ibinigay niyo po sa amin, na minsan di na po namin nakikitang biyaya po sila. Pamilya po namin, trabaho po namin, pag-aaral po namin, yung simbahan, ang inyong pong gawain. Salamat, Panginoon Diyos, sa paalala na ibinigay niyo po ito para maging instrumento po, aming Ama, ng inyong kabutihan, ng inyong pong biyaya. Kaya samahan niyo po bawat isa, Panginoon Diyos, bawat pamilya, bawat relasyon sa oras po na ito, patibayin niyo po para maging biyaya po sa bawat isa, maging daluyan po ng inyong biyaya, Panginoon. Salamat po sa paalala na dapat lagi pong umaasa, sumasandal, nagtitiwala, sumusunod sa inyo, Panginoon. Salamat sa paalala dapat na minamahal po kayo namin ng buong puso, isip at kaluluwa. Salamat po sa paalala, Panginoon Diyos, na dapat sa lahat ng pagkakataon kami po ay nakatingin, nananampalataya po sa iyo, patawad sa mga panahon, aming Ama, na lumalayo po sa inyo. Sa mga pagkakataon na hindi na po umaasa sa inyo at sumaasa na lang po kami sa sarili po naming lakas, umaasa na lang po kami sa ibang tao at hindi na po sa inyo, Panginoon Diyos. Salamat, salamat, Panginoon Diyos. Salamat sa iyong grasya,
Salamat po sa iyong kabutihan, aming Ama. Salamat po, Panginoon, sa ipinapakita niyo po, Panginoon, na grasya tuwing kami po ay nagkukulang, nadadapa at nagkakamali. Salamat po. Patuloy po itinataas ang bawat isa. Kayo po nakita ng mga pangailangan at pinagdadaan. Patuloy lang po magtiwala at sumandal po sa inyo, O Diyos. Salamat muli sa pagkakataon po na ito na muli po namin napainggan po ang iyong pong salita. Salamat po, Panginoon. At ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen and amen.